After nga ng school ng anak ko, pumunta agad kami sa Robinson, dito sa Boracay. May hiniling nga pala ang anak ko at gusto ko ito bilhin para sa kanya. Sa totoo lang, naawa ako dito sa anak ko kasi yung attention ko hindi na sa kanya. Noon, ang atensyon namin ni daddy niya ay nasa kanya, pero simula nung nagkasakit si daddy niya at ngayon ay nagpapagaling, yung atensyon ko na focus kay daddy niya kasi hindi pwede na mawala ang mata ko or ang mata ni papa kay daddy niya. At kahit itong anak ko, tumutulong din naman kay daddy niya. So tatlo kami ang nagtutulong-tulong kay daddy niya. At dahil good boy siya, may hiniling siya at gusto ko naman ibigay. Kaya nandito kami sa Robinson dahil may gusto siyang bilhin at ito nga nakikita nyo sa karton. Ang hilig talaga maglaro ng anak ko sa mga Lego-Lego. Sa akin hirap na hirap ako pero siya hilig na hilig niya laruin itong Lego. At saka marami kasi siyang nagagawa sa Lego na to. Ngayon lang din humingi ang anak ko na binigay ko kasi noon kung ano talaga ang hihilingin niya, binibigay ko. Pero yun nga, sabi ni daddy niya, kapag ibibigay ko lahat ng gusto ng anak ko, baka naman daw ma-spoiled. Kaya naman kinausap ko ang anak ko na hindi sa lahat ng oras na pupunta kami ng mall, ay may bibilhin siya pauwi ng bahay. Dahil nakuha na ng anak ko ang gusto niyang laruan, ako naman ang pinagsabihan niya. Sabi niya, Mami, you go shopping for yourself. Go find something else for yourself, o diba? Kaya ito, naghanap din ako ng para sa sarili ko. At syempre, nandito nga tayo sa girl thing. Syempre, alam nyo na, pagbabae. Dito naman pala guys, sa Robinson, sobrang daming mapagpilian dito. Actually, malaki itong Robinson kaysa sa City Mall dito sa Boracay. Dito sa Robinson, ang dami mo talagang option. Tsaka nandito na rin lahat yung mga kitchenwares, yung mga pang lahat-lahat na kailangan sa bahay, yung kailangan ng mga babae, at lahat-lahat. So ito na nga, papunta na nga kami ng anak ko sa counter dahil nabili ko na ang gusto ko na sinabi niya. Pero meron ako nakalimutan, munti ko na talaga makalimutan. Kaya naman kumuha na kami ng basket at nagpunta ulit sa iba pang area dahil kailangan ko nga ng pang-ahit ng kilay at kailangan ko rin ng nipper sa aking kuko. Kaya ito, naghanap ako dito. At dito din sa nipper, ang dami ding option. O diba, tingnan nyo naman. Buti na lang talaga may Robinson dito sa Boracay. Kasi lahat ng mga kailangan ko noon, kapag may gusto ako bilhin, nabibili ko pa sa online. Kasi nga, ang City Mall dito sa Boracay, hindi siya kompleto. Ngayon nga, nagpabayad na ako sa counter. Kasi excited na umuwi ang anak ko para laruin itong laruan na binili niya. Ay nako anak, I love you so much. Tsaka naintindihan naman ng anak ko kung bakit minsan hindi nakafocus sa kanya ang atensyon ko. Pero bilang mami, syempre natuturoan ko pa naman pa rin siya ng mga like sa school niya, sa mga assignments niya, ganon. And dito na nga, nag-stop na nga kami sa my City Mall. Dito sa City Mall, nandito ang Chowking, ang Jollibee, ang Mang Inasal. And gusto nga ng anak ko ng Jollibee. So, nag-order ako ng Jollibee dito sa City Mall. Bali, ang inorderan ko ay sila na ni Papa at ni Babe. So, Jollibee sa kanila. At syempre, sa akin, wala na. Hindi na ako bumili ng para sa akin. Habang naghihintay nga kami ng aming order, kino-convince ako ng anak ko na hiramin niya ang cellphone ko gawa ng maglalaro daw siya ng game. Hindi ko kasi inaalaw ang anak ko sa cellphone. Nakuha na nga namin ang order namin at ito, pauwi na kami ngayon ng bahay. After nga ni Babe kumain, uminom siya ng gamot at syempre hindi mawawala ang tubig. At dito nga, chinek na ni Babe ang kanyang timbang kung ilan na ba ang kanyang timbang gawa ng hindi nga siya masyado nakain. Lagi namin chinecheck ang timbang namin, lalo na ako, gawa ng panay ako kain, di ba? 69.8. Dito nga, bumaba ang timbang talaga ni Babe. Noon, 73 siya hanggang sa naging 71, hanggang sa naging 69 na lang siya ngayon. Mahina kasi talaga siya kumain. At dito nga, nagpaalam na rin ako sa kanya na kailangan kong umalis ulit. May nilalakad kasi ako mga importanteng bagay. Kaya kailangan ko umalis, pero nandito naman si Papa para tumingin sa kanya. Nagsabi na nga rin siya na habang wala ako ay matutulog din daw siya gawa ng lagi talaga siyang inaantok. Sinakyan ko nga pala itong hop on hop off dito sa Boracay. Yun yung nakita nyong malaking L3 or van
Maganda siya kasi malamig sa loob. Bali, mayroon din silang card na binibigay. Ito nga pala ang itsura ng kanyang card, para siyang ATM. Kung mapapansin nyo, itong card ko ay kulay blue. Kasi itong kulay blue na ito ay nagpapatunay na ikaw ay local ng Boracay. Meron din silang orange at ang orange yun naman ay para sa mga tourist ng Boracay. Maganda dito sa hop on, hop off kasi hindi sila namimili ng pasahero. Kung wala ka mang card, pwede ka naman sumakay at bumili sa kanila. 100 peso nga pala itong card na binili ko. At depende sa iyo kung magkano ang ilo-load mo. Ang maganda dito kasi nag-iikot sila, talagang pinapasok nila ang lahat ng area ng Boracay. Kaya ihahatid ka nila kahit saan ka man na area dito sa Boracay. Yun ang maganda dito sa hop on, hop off. Pagdating ko nga sa bahay, ito nakita ko ang anak ko nag-a-assemble ng kanyang Lego. Ganyan siya. Wala kasi siyang kalaro. Kaya naman yung nilalaro niya, yung mga ganito. Buti na lang naging paborito niya laruan ang Lego. Alam niyo ba, one time sinubukan ko itong i-assemble itong Lego kahit na may manual siya na kailangan mong sundin. Pero hindi pa rin talaga kaya ng utak ko. Nagugulong utak ko at sumasakit ang utak ko. Hindi ko kaya, pero itong anak ko, nakakaya niya. Tapos, ang ginagawa niya, kapag na-assemble niya lahat, gumagawa siya ng sarili niyang version sa Lego. Yung kaya niya maging robot, yung kaya niya maging car, yung mga ganun. At challenge din to para sa mga utak nila. Actually, magandang laruan din to para sa mga bata. You can put your thing down. Ah, this one you already... That's the legs. It will look like this, yeah? Yeah. Oh, okay. At ito nga rin pala ang resulta ng pag-a-assemble ng anak ko ng kanyang Lego. Bali, tinutukan niya to ng ilang oras simula nung umalis ako at pagbalik ko nga, naabutan ko siya, nag-a-assemble siya ng kanyang Lego. At ngayon, ito na ang kanyang na-assemble. Pagdating sa mga ganitong bagay, talagang expert ang anak ko dito. Nung Christmas party niya, nakakuha siya ng Lego na maliliit. Pero ngayon, nung gusto niya bumili ng Lego, ito, pinili niya ang mas malaki. Actually, mas maganda pala ang malaking Lego kaysa sa maliliit, no? Kinagabihan na nga, nagluto na ako nitong lumpia. Nag-decide ako na lumpia ang lulutuin ko para naman ganahan si babe kumain. At ito nga, nag-prepare na ako ng mga sangkap para sa aking lumpia. Ito rin ang anak ko, nag-asa ko sa kanya ng tulong na kung maaari, siya na ang gumawa nitong lumpia wrapper. Sa mga gulay-gulay naman, ayaw ni babe ng half cook. Gusto niya yung luto talaga na gulay. O baka sabihin nyo naman ha, dapat hilaw or half cook ang kinakain ni babe ha. Well, hindi kumakain si babe ng half cook na gulay. Mas gusto niya yung luto na gulay. Kaya naman, lulutuin ko masyado ang gulay kasabay ng karne. Pagkatapos ko nga gisahin itong mga sangkap, nilagyan ko na ng 3 tasang tubig. So, kailangan medyo marami-rami kasi nga hindi si babe pwede kumain ng kahit half cook na karne. Saka tinakpan at pakuluan. Luto na nga ang lumpia at ito ay ready to make. At ito na nga ang aming lumpia at ready na kaming kumain. Tara guys, kain tayo mga ka-afam. Bago nga kami matulog ngayong gabi, binigyan ko muna si babe ng gatas. Bali, itong gatas na to, iniinom niya umaga at gabi. Ayaw na ayaw nga ni babe uminom ng gatas. Pero dahil gusto niyang gumaling, kahit na ayaw niya, iniinom niya at ayan, ubos niya. Tingnan niyo naman ang kanyang face expression. Dito nga, nagre-ready na kami matulog. Pero bago matulog, ayan, nanonood muna si babe ng kanyang football game. Good night mga ka-afam.